Umamin ngayon ng COMELEC na hindi pa 100% tiyak na automated nga ang eleksyon sa darating na Mayo. At ayon kay Chairman Jose Melo, kritikal ang ikalawang linggo ng Pebrero dahil doon magkakaalaman kung kakayanin ang full automation. Saksi si Tina Pangiliban Perez. Kung dati 100% sigurado ang COMELEC na matutuloy ang kauna-unahang nationwide automation sa Pilipinas, ngayon wala na lang 4 na buwan bago ang botohan, tila nagbago na ang ihip ng hangin. Hindi pa natin masabi. Kunyari, susubo mo na lang, nahulog pa. By February 8, 9, 10, ayan ang crucial. Whether everything will be good. Ayon sa chairman ng COMELEC, malaki raw ang nakasalalay sa isinasagawang lab test sa ilang piling PICOS machine sa Cabuyao, Laguna. Ngayon magtatapos ang lab test pero hindi ito pinasilip sa media. Sa transmission, ang sabi nila, nag-fail daw na mag-transmit. Pero nung pinalitan yung SIM card, okay na. Sinimula na rin ang printing process. Pero imbes na ang mga opisyal na balota, inuna muna ang pagpapa-imprenta ng 800,000 test ballot na gagamitin sa voters' education. Batay sa time and motion simulation noon ng COMELEC, 6 na minuto lang ang kailangan para markahan ng isang botante ang kanyang balota at 6 hanggang 10 segundo lang para maisubo ang balota sa PICOS machine. Pero makatotohanan ba ang tansyang ito? Ang bawat balota kasi maglalaman ng di bababa sa 10 pangalan para sa pagka-presidente, 8 sa pagka-bise at 62 sa pagka-senador. Wala pa riyan ang mga local candidate. Iisang counting machine lamang ang ilalaan sa kada clustered precinct, kung saan tinatayang 1,000 botante ang nakatakdang bumoto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Dahil 10 segundo lang daw ang kailangan para isubo ang balota sa makina, ibig sabihin, 6 na botante ang makapagsusubo ng kanilang balota sa makina kada minuto. Katumbas yan ng 360 botante sa isang oras at halos 4,000 botante para sa kabuang voting period na 11 oras. Yun nga lang ang tanong, sa eleksyong ito na sinasabing magiging isa sa pinakamadugo sa kasaysayan, may isisiksik ba sa 6 na minuto ang pagpapasya para sa nararapat na maging leader sa susunod na 6 na taon? Ako si Tina Pangiliban Perez, ang inyong saksi. Kabi-kabila ang mga aktibidad sa pagunita sa ika-77 kaarawan ni dating Pangulong Cory Aquino. Kabilang narito ang pagpapasinaya sa bagong monumento ng dating Pangulo. Saksi si Jay Taruk. Muling nanilaw ang Church of Jesus sa Ateneo de Manila University sa muling pagsasama-sama ng mga kaanak at taga-suporta. Sa paggunita ng ika-77 kaarawan ni yumaong dating Pangulong Cory Aquino. Sa misang pinangunahan ni Lingayen Dagupan Bishop Socrates Villegas, present ang mga anak ni Cory na sina Pinky at Balsi, pati na ang ilang pamangkin. Kasabay nito, sinariwa rin ang alaala ni dating Pangulong Cory sa Hearts of Jesus and Mary Parish, ang kanyang home parish. Lubos ang pagpapasalamat ng pamilya Aquino sa pagmamahal na patuloy na ibinubuhos ng mga Pilipino sa kanilang ina. Maraming salamat sa lahat ng pakikiramay niyo at pakikidamay sa amin sa halos 50 taon na rin po. Sana po, sa mga darating na araw, linggo, buwan at taon, mas madalas na po pinagtitipon tayo sa kasiyahan kesa sa kalungkutan. Kaninang umaga, binisita ng mga anak ni Cory ang kanyang puntod sa Manila Memorial Park. At kahit 5 buwan ang nakalipas, wala nang yumaong dating Pangulo dahil sa colon cancer. Sariwa pa rin daw sa kanila ang sakit ng kanyang paglisan. It's sad that she's no longer with us here, although we feel her spirit. We've been seeing or remembering her in so many things, so many ways the past days. Pinasinayaan din ang 15 talampakang bronze statue ni Cory sa tabi ng monumento ng asawang si Senador Ninoy Aquino Jr. sa may panulukan ng P. Burgos at Bonifacio Drive sa Maynila. Jay Taruk, ang inyong saksi. Pag-aralan ng isang kotse sa pink fence ng MMDA sa Marikina, kuwang-kuwa po sa CCTV camera. At kilalanin ang mga panalo sa Screen Actors Guild Awards mula sa red carpet fashion hanggang sa mismong award ceremony. Hindi umubra ang bakal na pink fence ng MMDA nang araruhin ng itim na kotseng ito sa Marcos Highway sa tapat ng SM Marikina. Sa CCTV video ng MMDA, kita na nag-overtake ang kotse sa isang bus bago nito nasagi ang pink fence at magpaikot-ikot sa kalsada. Ligtas naman ang driver na nakatawag pa sa cellphone pagkatapos.
Hindi napigil ng malamig na klima si Manny Pacquiao na sumabak na sa training 2 buwan bago ang laban nila ni Joshua Clottey sa March 13. Matapos mag-jogging, ab circuit training ang kanyang inatupag. Bago nito masusi niyang pinag-aralan ang estilo ni Clottey. Nang tangkain itong agawin ang WBO Welterweight Championship kay Miguel Cotto sa New York noong Hunyo. And now, join us for the celebration of the Screen Actors Guild Awards. Tulad ng sa Golden Globes, itinanghal na Best Actress si Sandra Bullock sa Screen Actors Guild Awards para sa pelikulang The Blind Side. Golden Globe winner din ang SAG Best Actor na si Jeff Bridges ng Crazy Heart. Pero bago ang awards, sa red carpet, standout sina Diane Kruger na nag-mustard yellow off-shoulder dress, si Anna Kendrick na nag-Columbus Hay gown, at Sofia Vergara na very sexy sa kanyang red gown. Pademure naman ang dating ni Kate Hudson sa long sleeve na puting gown, pero pagtalikod, hupad na hupad ang likod. Para sa saksi, Maris Umali nag-uulat. Susunod na ang eyewitness at yan ang mga pangyayaring tinutukan ninyo nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Glavio. Hatid namin ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan sa divisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, baga tayong muli sa sama-sama nating pagiging saksi.